Sige, ipadala mong proyekto sa telepono ko. Tinapos ni Sarah ang tawag, bumalik siya kay Rexon at ngumiti. Saan tayo kakain? Dinala siya nito sa isang pribadong club. Meron itong golf course sa loob. Sa berdeng damuhan, may mga naglalaro ng golf. Bumaba siya mula sa mountain bike sa likod ni Rexon at nakita ang isang pamilyar at alertong figura. Si Zephyr. Nakabuting sportswear siya at naglalaro ng golf kasama ang mga bisita sa malayo. Sinusundan siya ng isang grupo ng mga tao, mga marangal at matataas ang uri. Biglang nakagawa siya ng isang magandang tira. Isang babae sa tabi niya ang lumapit at inabot ang isang bote ng tubig. Kinuha to ni Zephyr at uminom na may kalmadong ekspresyon. Bumilis ang tibok ng puso ni Sarah. Dahil napansin niya na ang batang babae na nagbigay kay Zephyr ng tubig ay tila kamukha niya. Kahit ng mga kilay nito ang suot ay napakasimilar sa kanya. Curious ka ba kung sinong batang yun? Tanong ni Rexon habang lumilingon sa kanya. Nakarecover siya at umiling. Ang iyong pagkamangha ay nakasulat sa iyong muka. Bakit hindi mo to aminin? Siya ang bagong sekretarya ni Zephyr. Si Clara Gonzaga. Ayon sa iba, siya ay tinanggap na special sa pagkakataon at agad siya naging special na sekretarya ni Zephyr nang pumasok siya sa De Vera Group. Nagtaka si Sarah ilang saglit at pagkatapos ay muling tumingin sa batang babae. Si Clara ay nakamasid kay Zephyr habang umiinom ng tubig mula sa malayo. Ang kanyang mga mata ay malambot at tila napakamahiyain. Talagang kahawig ng batang ito ang kanyang sariling 2 taon na nakakaraan. Kahit ng paraan ng pagtingin niya kay Zephyr o ang nahihiyang anyo nito, halos eksaktong pareho, puno ng paghanga at paggalang. Pagkatapos mong umalis, mukhang may pumalit na sayo. Tumawa si Rexon sa kanyang tabi, pumikit siya. Ayaw pag-usapan ito at mahinahong sinabi. Tara na, hindi ba tayo mag-uusap tungkol sa project? Umusad si Rexon at naglakad pasulong. Habang papalapit ang 2 grupo ng tao, sa wakas ay nagkita sila. Siyempre, nakita ni Zephyr si Sarah at pagkatapos ay sumulyap kay Rexon na may hindi kapansin-pansing lamig sa kanyang mga mata. Ngumiti si Rexon at binati si Zephyr. Magandang hapon, pinsan. Hindi siya pinansin ng lalaki at ang mga mata nito'y nanatili kay Sarah. Tila nag-iisip tungkol sa kanilang relasyon. Hindi tumingin si Sarah dito dahil alam niyang nakatingin sa kanila si Zephyr. Kaya sinadya niyang hindi tumingin sa lalaki. Ayaw niya itong makita. Ngunit abala siya sa kanyang mga iniisip at hindi napansin ng isang bato sa ilalim ng kanyang mga paa. Bigla siyang natigil at muntik ng madapa. Nakatayo si Rexon sa tabi niya at mabilis na sinuportahan siya. Ayos ka lang ba? Nasa gulat pa siya ng mga sandaling yon. Humawak sa braso ng lalaki para hindi matumba. Medyo maputla ang kanyang muka. Ayos lang ako. Buti na lang at sinuportahan siya. Kung hindi, maaring may nangyari. Nagpasya siyang wag na itong isipin pa. Kahit sino pang makita ni Zephyr na kasama niya, wala na itong kinalaman sa lalaki. Hiwalay na sila, kaya hindi na dapat sila mag-alala sa mga walang kabuluhang bagay. Ngunit medyo malungkot pa rin si Sarah. Mag-ingat ka sa paglakad. Sinabi sa kanya ni Rexon at bahagyang tinignan ang pinsan nito na tila walang pakialam. Si Sean Mendez na nakatayo sa tabi niya ay ngumiti at umangkla sa balikat ni Zephyr na mahingiti. Hey Zephyr, hindi ba't yun ang iyong asawa? Hindi na, malamig ang mukha ni Zephyr. Tila wala na talaga tong pakialam kay Sarah. Bumalik to sa kanyang pag-golf. Dahan-dahan ni Sarang binuksan ang kanyang kamao upang hayaang makahinga ang sarili. Tila ba sila ay hindi na magkakilala? Nakakatawang isipin na natatakot siya at kinakabahan na makita ito. Subalit, ang lalaki ay parang wala ng interes sa kanya. Ang huling pagkakataong iniligtas siya nito ay tiyak na isang pagkakataon lamang. Pagkatapos, nagpakita lamang ito ng kaunting pag-alala sa kanya at umalis. Sobra siyang nag-iisip. Tara na, nakapagpareserba ako ng pribadong kwarto sa itaas. Kilalang pagkain dito na masarap. Dito tayo dinala upang masubukan mo, sabi ni Rexon sa kanya. Okay, tugon ni Sarah at sinundan ng lalaki. Walang nakapansin na bumigat ang swing ni Zephyr. Si Rod lamang ang nakapansin nito. Lumapit siya kay Zephyr na may dalang tuwalya at seryosong sinabi, kung may pakialam ka pa, bawiin mo na. Sa kakayahan mo, hindi imposibleng mangyari. Nanuyong mga labi ni Zephyr at walang sinabi. Gusto ba niya? Itong umayaw sa kanya. Dahil sa galit tinapon niya ang club at naglakad papuntang restaurant. Sinundan siya ng isang grupo ng tao na kasama niya.
Habang umaakyat nakasalubong sila ng ilang mga waiter na may dalang bulaklak at mga cake. Nakita ng mga waiter ang kanilang pagdating at sinadyang umatras upang bigyan sila ng daan. Nagtanong si Rod habang tinitingnan ang mga rosas. Ito ba ay in-order ni Mr. Rexon de Vera? Sa pakiramdam ni Rod, si Rexon ang nag-order nito. Opo, sagot ng waiter. Inisip na magkakilala sila. Si Mr. Rexon po ay kakain ngayon kasamang kanyang girlfriend at special niyang inihanda ang 999 rosas at mga cake. Nang marinig ito, tumingin si Rod kay Zephyr. Bumigat ang aura ng lalaki, nakatayo siya sa likod ng ilaw. Hindi alam kung anong iniisip at walang emosyong naglakad pataas. Sa pribadong kwarto sa itaas, na nagsimula si Sarang mag-order ng mga pagkain, gusto na niyang pag-usapan ng proyekto. Ngunit sinabi ni Rexon sa kanya, pag-usapan natin ito pagkatapos ng hapunan. Medyo gutom na ako ngayon. Kaya't wala nang sinabi si Sarah, tahimik silang naghihintay para sa mga pagkain. Biglang bumukas ang pinto ng pribadong kwarto at pumasok ang waiter na nagsabing, Mr. Rexon, ang iyong pinsan ay nasa katabing pribadong kwarto. Inaanyayahan niya kayo at ang iyong girlfriend na doon umupo. Nang marinig ito nagpakita si Rexon ng isang nakakaintrigang ngiti. Alam niya na mangyayari to. Girlfriend? Kailan mo ko naging girlfriend? Naguguluhan na tanong ni Sarah. Ngumiti ang lalaki at sinabing, sa tingin ko nagkamali ang pinsan ko. Alam mo na palagi siyang ganito. At napaka-possessive. Naisip niyang matinding pag-ugali ni Zephyr at bahagyang nangunot ang kanyang noo. Sumama ka na. Tumayo si Rexon at inimbitan siya. Ayaw ko munang pumunta doon. Tumanggi si Sarang lumipat. Sinabi ni Rexon sa kanya. Inaanyayahan niya ako ng personal. Hindi ko siya kayang tanggihan at hindi mo rin siya kayang tanggihan. Lalo na't nasa panganib ang iyong pamilya ngayon. Natutop ni Sarah ang kanyang mga labi at talagang hindi siya makikipag-away doon. Baliw yun, kaya tumayo na siya at sumunod. Si Rexon ang naunang pumasok at bago pumasok sa pribadong kwarto, sinabi nito sa kanya, kung ayaw mong patuloy na manggulo ang pinsan ko sa'yo, huwag mo ipaliwanag ang relasyon natin mamaya. Mas mabuti nang isipin niyang magkasama tayo para tuluyan kanyang pakawalan. Wala nang sinabi si Sarah at sinundan ito sa pribadong kwarto ni na Zephyr. Sa sandaling binuksan nilang pinto, naging tahimik ang silid at lahat ay tumingin sa kanilang direksyon. Sinadyang ipinatong ni Rexon ang kanyang braso sa mga balikat ni Sarah. Tumaas ang likod niya dito at tumingin siya kay Zephyr na nakaupo sa pangunahing upuan sa bilog na mesa. Ang aura nito ay malamig at malungkot. Si Clara na nasa tabi ni Zephyr ay nagbuhos ng alak para sa kanya. Bahagyang kinakagat ang pangibabang labi na may pagtingin na puno ng paghanga at hiya. Pinsan, si Rexon ang unang bumati sa kanya at pumasok sa silid kasama si Sarah. Bumawi si Zephyr ng tingin mula kay Sarah tumingin kay Clara at nag-utos. Kayong dalawa, umalis kayo dyan. Inutusan niya si Clara at ang isa pang CEO na umalis at tiniling na umupo si Sarah at Rexon sa tabi niya. Tumibok na mabilis ang puso ni Sarah at nakaupo na si Rexon sa isa sa mga upuan. Lumapit siya. Sinadyang umupo ni Rexon sa isang upuan na medyo malayo at hayaan siya umupo katabi si Zephyr. Medyo nawalan siya ng masasabi at tumingin kay Rexon. Si Rexon ay may malaking ngiti sa kanyang mga labi at hinila siya upang umupo. Umupo ka. Umupo siya sa tabi ni Zephyr at kagad niyang naramdaman ang lamig na nagmumula sa lalaki. Kumunot ang kanyang noo at tinignan pa ilalim si Rexon. Palagi niyang nararamdaman na sinadya ito ng lalaki pero hindi niya alam kung bakit ito ganoon. Kayo na ba ngayon? Tanong ni Zephyr habang nag-iisip. Oo, sagot ni Rexon na walang takot na nagdulot ng katahimikan sa buong mesa. Walang sinuman ang nangahas na magsalita. Si Rod ay tumingin kay Zephyr. Hinihintay ang sasabihin ng kaibigan. Kailan naging kayo? Kalmadong boses nito, ngunit sa mga totoong nakakilala kay Zephyr. Mas nakakatakot to kapag kalmado kesa galit. Magkasama na kami nitong nakaraang 2 araw. Kinuha ni Rexon ang kamay ni Sarah at sinabi na may ngiti. Nasa panganib si Sarah at nagpakita ako upang iligtas siya. Naantig siya at nakipag-ugnayan sa akin. Talaga, ang bilis naman ng pangyayari. Walang emosyon ang mukha ni Zephyr, ngunit may pagdududa sa kanyang tono. Walang takot na nagpatuloy sa Rexon. Siyempre, kailangan mong kumilos habang mainit pang bakal. Kung hindi lalamig yun at hindi na mababali ulit. Hindi ba, Sarah? Nabigla si Sarah nang marinig ang tawag sa kanya at kagad siyang bumalik sa katinuan mula sa kanyang iniisip sabay sambit ng,
Sabi ni Rexon, tawagin mo siyang kuya, tawagin mo siya. Giit ni Rexon, sabay kindat sa kanya. Hindi agad ito naintindihan ni Sarah, ngunit dahil sa konting kaba at galak, tinawag niya si Zephyr ng kuya. Nang matapos siyang magsalita, tumahimik ang buong paligid na para bang namutla ang lahat. Tinitigan siya ni Zephyr ng malamig at seryosong tingin. Napagtanto niya na mali ang kanyang nasabi kaya't nahihiya siyang yumuko. Kung alam lang niya na mas pinili na lang sana niyang manahimik. Sa mga oras na yon, bumukas ang pinto at pumasok ang waiter, dala ang mga pagkain. Habang nakayuko si Sarah at kumakain, daman niya ang matalim na tingin ni Zephyr na nakatuon sa kanya. Pilit niyang hindi pinapansin niyon. Ngunit hindi na rin niya malasahan ang kinakain niya dahil sa sobrang kabog ng kanyang dibdib. Bigla niyang naramdaman na may humawak sa kanyang binti. Natigilan siya. Hindi na muna niya ito pinansin, ngunit maya-maya pa, naramdaman niyang may sapatos na dumadampi at dahan-dahang umaakyat sa kanyang binti. Alam niya kung sino yon, kaya tumingin siya kay Zephyr. Nang may inis na natiling kalmadong mukha nito, parang hindi siyang gumagawa ng kalokohan sa ilalim ng mesa. Medyo naiinis siya at gusto sanang pisilin ang kamay nito. Pero hinawakan to ni Zephyr at hinigpitan ng hawak sa kanya. Nagulat siya tumingin sa lalaki, sabay silang nagkatitigan ng mga mata. Bahagyang ngumiti si Zephyr na parang nakakaloko. At muling gumalaw ang paa nito sa kanyang balat. Kumipot ang kanyang mga labi, tumingin siya sa iba pang mga kasama nila sa mesa. Mukhang walang nakapansin sa kanilang ginagawa. Naramdaman niya na sobrang lakas ng loob ni Zephyr para gawin yon sa harap ng maraming tao. Bukod pa doon, lalo pang lumalampas sa limitasyon ng ginagawa nito. Hindi na niya matiis, kaya't nagpa siyang tumayo at umalis, ngunit bigla siyang hinatak ni Zephyr. At pinaupo siya sa kandungan nito. Dahil sa biglaang kilos na yon, napatingin ang lahat ng nasa mesa sa kanila. Nakaupo siya sa kandungan ng dating asawa at ramdam niyang namumula ang kanyang muka dahil sa mga matang nakatingin sa kanila. Kalmadong nakayakap sa kanya si Zephyr na para bang hawak nito'y isang kayamanan na hindi ito pakakawalan. May halong pagkadismaya sa Rexon na nagsalita. Kuya, siya ang nobya ko. Nobya mo? Tanungin mo siya, sinong nasa ilalim niya dati? Malamlam at seryosong tingin ni Zephyr habang sinasabi to. Dahilan para mamangha ang lahat ng naroon sa mesa at napatingin silang lahat kay Sarah. Nahiya si Sarah at napakunot ang noo niya. Bakit mo sinasabi ang mga bagay na ito? Hindi ba totoo ang sinasabi ko? Malamig ang mga mata ni Zephyr at muling tumingin kay Rexon. Nagmumukha ka mapagbigay na magpapakasal ka sa ibang babae. Nakatabi ko na sa pagtulog. At pinahihintulutan mo siyang tawagin akong kuya? Talagang mabait ka. Sumagot si Rexon ng walang pakialam. Yun ay kanyang nakaraan. Wala akong pakialam. Kung may nakaraan ng isang babae o wala, ang mahalaga sa akin ay kung siya ay isang mabuting babae. Pwede mong sabihing nililin lang mong sarili mo sa mga salitang ito. Papayagan ka ba ng iyong ina at kapatid na magpakasal kay Sarah? Huwag mo na sabihin na gagawa ka ng paraan para sa ibang babae. Ang mga salita ni Zephyr ay hindi lamang pang-aalaska kay Rexon, kundi isang gising para kay Sarah. Sinasabi sa kanya na hindi ganun kadali ang makasama si Rexon. Kumunot ng masyadong kulubot ang noon ni Rexon sa narinig. Hindi na nakatiis si Sarah. Pinag-uusapan nila siya dito, parang tinatalakay kung kanino siya nabibilang, na parang hindi mahalaga ang kanyang saloobin at ang kanilang tanging iniisip ay ang kanilang sariling dangal. Itinulak niya si Zephyr at tumakbo palabas. Sumama ang mukha ni Zephyr at hinabol siya. Tumayo rin si Rexon pero nahuli siya ng isang hakbang at naharang ni Rod na tumayo. Hindi na naglakas loob si Sarah na tumakbong muli matapos siyang makalabas ng silid. Bumagal siya dahil sa sanggol sa kanyang tiyan. At nahuli siya ni Zephyr at tinila sa isang bakanting pribadong silid. Pagkapasok nila, dinikit siya nito sa pinto. Walang tao sa pribadong silid at madilim ang ilaw. Nakasandal siya habang bahagyang nakadagan ito sa kanya at nakatingin mula taas hanggang baba. Kitang-kitang kanyang maputing leeg. Yun ang paboritong bahagi ni Zephyr sa tuwing ginagawa niya ito. Nagiiwan siya ng maraming marka doon upang malaman ng lahat na si Sarah ay kanya lamang. Tanging kanya lamang. Naramdaman ni Sarah na napakalapit nito sa kanya. At kung kumilos siya ng kaunti pa, sobrang didikit na ito sa kanya. Umusog siya pasulong sa takot. Pinipigilan ng kanyang kabat, sinabing, Zephyr, anong ginagawa mo? Anong tinawag mo sa akin kanina? Yumakap to sa kanya sa isang posisyon na yakap, saka nilagay ang mga kamay sa kanyang muka at pinaling ang kanyang ulo upang makatingin siya dito. Hindi na maaring maging mas malapit ang posisyon nila.
dahil halos magpalit na sila ng mukha ng lalaki. Nabalisya siya ng husto dahil sa nerbiyos. Nakatayo ang kanyang katawan at nakatutok ang kanyang mga mata dito. Sa dilim na mga mata nito ay masama at mapanganib, malapit sa kanyang tenga at binulong sa malalim na boses. Kuya? Pinsan? Talaga bang gusto mong makasama siya? Nakalimutan mo na ba kung paano ka pinahirapan ni Tita Matilda noon? At kung paano ka binuli ni Mariel? Bakit hindi ka nalang maghanap ng mas mabuting lalaki at hindi isang pangit na katulad niya? Sinusubukan mo bang sadyang magalit ako? Halos patayin niya ito sa tingin dahil sa sobrang galit. Zephyr, pakawalan mo ko. Hindi siya pinakawalan ni Zephyr. Hindi lamang siya hindi pinakawalan nito kung hindi sinadyang inabot ang kamay sa kanyang dibdib at tinawakan yon. Nakahawak na ba siya dito? Yumuko ito tinanong siya ng mapanganib. Tumatagilid ang paghinga ni Sarah at sinubukan niyang alisin ang kamay ni Zephyr. Pakawalan mo ko. Ano ka ba? Talagang ikinulong siya ng lalaki sa sulok. Kinorner siya nito. Pinilit pa rin niyang kumawala sa lalaki. Hindi talaga siya makawala sa dati niyang asawa. Talagang nilamutak nitong kanyang katawan. Pinalo nito gamit ang malaking kamay ang kanyang balakang at hinila siya palapit dito. Kung kikilos ka ulit, magiging bastos ako sa'yo. Nagyelo si Sarah sa takot at kinagat ang kanyang mga ngipin. Pakawalan mo muna ako. Sumagot ka muna. Naramdaman ni Sarah ang labis na inis at nakakunot ang kanyang noo. Hindi ba't nagkasundo tayong huwag mag-abala sa isa't isa sa hinaharap? Bakit mo ko pinagtutuunan ng pansin ulit? Because you make me angry. Malamig ang tono ni Zephyr. Hindi niya mapigilan ang sarili nang makitang bulaklak. Ang masamang dragon sa kanyang puso'y bumabangga araw-araw. Ginamit niyang lahat ng kanyang lakas upang makontrol ito, ngunit nang makitang bulaklak na ito ngayon, hindi na niya kayang kontrolin. Hindi niya mapigilan ang pag-iisip sa eksena ng dating asawa'y nasa ilalim ng ibang lalaki at ang eksena nito na suot ang puting damit pangkasal at nagpapakasal sa ibang lalaki. Nalaman niyang hindi niya kayang tanggapin iyon. Hindi niya kayang magkaroon ng ibang lalaki sa buhay ni Sarah. Pinisil niyang baba nito at sinabi ng madilim, asawa kita at pagkatapos nating maghiwalay, nakahanap ka na katulad nito? Paano ko magiging ayos nito? Nakikipaglaro siya sa hindi bababa sa 10 babae at hindi lamang hindi mo siya iniiwasan, nanatili ka pa sa kanya. Pinsan ko rin siya, paano ko tumiisasampal sa mukha ko? Pagkatapos sabihin iyon, tila hindi na niya kayang kontrolin ng kanyang galit at bumaba siya upang kagatin ng labi ni Sarah. Agad na bumuhos ang pamilyar na matamis na amoy sa mga labi ng kanyang pinakamamahal na babae. Bigla siyang nakaramdam ng konting kawalang sigla. Pinikit ang kanyang mga mata at mas malalim na hinalikan ang malambot na mga labi ni Sarah. Hindi niya mapigilan ang kanyang mga kamay na pumasok sa damit nito. Nag-aapoy ang kanyang palad. Sumigaw si Sarah sa takot. Zephyr, huwag! Ngunit walang silbi ang kanyang pagtutol. Kinagat siya sa mga labi ng madiin, pinanggigilan. Tumulong kanyang mga luha sa sakit. Zephyr, tama na. Pakiusap ni Sarah dito. Talagang naghanap ka pa ng lalaking gaya niya? Wala ka na ba talagang taste, Sarah? Gigil na bulong ni Zephyr sa kanyang tenga habang inaamoy-amoy ang kanyang leeg. Nakahawak siya sa kamay ng lalaki at pinipigilan sa kung ano man ang nais nitong gawin sa kanya. Umiiyak siya sa kawalan ng pag-asa. Nakita ni Zephyr na namumulang kanyang ilong at tumindi lalong kanyang pag-iisip dito. Ang ganitong kawawang babae ay ginagawang parausan ng mga lalaking init lang ang nais. Inakay niya si Sarah, subalit nagsalita ito. Wala akong ginagawang masama. Wala. Tumigil siya at tinanong ito ng nakayuko. Hindi ako naghahanap ng lalaki. Natatakot si Sarah na muli na namang pagtangkaan ni Zephyr. Tinignan siya ni Zephyr na may pagyukod. Hindi ka naghahanap ng lalaki? Anong meron sa inyo ni Rexon? Wala. Puno-puno ng luha ang tinig ni Sarah. Wala kaming relasyon. Ayaw niya magsalita kanina dahil nais niya na matapos ng mapayapang lahat. Subalit sinasagad talaga ni Zephyr ang kanyang presensya, kaya kinailangan na niyang magsalita para sa kanyang sarili. At habang nagsasalita siya, umiyak siya ng matindi. Humagulol siya na parang aso. Naalala niya kanyang mga pinagdaanan nitong nakaraan. Lahat yon ay nagpatong-patong na. Sa kanyang puso't parang hindi na niya kaya. Ang kanyang lola ay nasa nursing home pa. May sakit at maluba ng kalagayan. Ang kanyang ama naman ay may sakit pa dahil sa pagkakaopera kaninang umaga. Nakasalamuhan niya si Mariel at muli na naman siyang binuli. Naramdaman niyang napakamalas niya at ang kanyang puso'y puno ng sakit at pressure na nagdulot sa kanya ng hirap sa paghinga.
Sa wakas sa sandaling ito, nag-breakdown na siya. Umiyak siya ng labis. Tahimik na pinapanood ni Zephyr ang kanyang pag-iyak at bahagyang nakakunot ang noo nito. Anong meron para umiyak ka ng ganyan? Anong pakialam mo? Umiiyak ako para sa sarili ko. Bitawan mo ko. Tinulak niya ito sa pagkakataong ito. Sa wakas ay pinakawalan siya ni Zephyr, ngunit hindi pa rin ito talagang bumitaw sa kanya. Niyakap siya nito sa dilim at hinayaan siyang umiyak ng walang hangganan. Umiyak siya ng halos 1 oras. Hindi na nakatiis si Zephyr. Ibinaba ang ulo, tinanong siya. May nangyari bang hindi maganda sa iyo kamakailan? Hindi mo ba alam? Hindi siya naniniwalang wala itong alam. Pinisil ni Zephyr ang kanyang baba at sinabi sa malalim na boses. May nangyari ba na kailangan nating pag-usapan para mapayapa ka? Wala, pero alam ko na walang libreng tanghalian sa mundong ito. Kung hihingin ko sa'yo, tutulungan mo ba ako ng walang kondisyon? Hindi. Sinabi ni Zephyr ang totoo. Kung gusto mong matulungan kita, kailangan mo bumalik ng kusa sa akin. Narinig na niya ang report ni Mr. Jomar tungkol sa buhay ni Sarah at mga usapin tungkol dito. Ngunit pinili niyang baliwalain to. Hindi siyang uri ng tao na walang kapalit at nagmamalasakit ng libre. Kung gusto mong kanyang proteksyon, kailangan mong manatili sa kanyang tabi. Kaya nahulaan ni Sarah na tama siya. Hindi ito tutulong na walang kapalit kung wala naman itong magiging kapakinabangan sa kanya. Ngumiti siya matapos malito ng konti. Ayos lang na malaman ang kanyang mga iniisip para hindi na siya palaging nag-iisip ng mga ligaw na idea. Wala siyang sinabi at umalis. Nagmukhang masungit ang mukha ni Zephyr. Hinablot siya sa isang hakbang na mas mabilis kaysa sa kanya. Niyakap siya ng mga bisig nito at sinabi sa malalim na boses. Gusto ko lang na magsabi ka ng malambing. Ikaw ang unang umalis. Wala akong sinabi, naghihintay akong bumalik ka. Napaka nakakatawa nito para sa kanya. Sinasabi nitong naghihintay ito na siya ay bumalik, ngunit nakahanap na kaagad ng isang sekretarya na kamukha niya. Sinasabi nitong naghihintay na siya ay bumalik, ngunit sinadya nitong panoorin siyang mapahiya at masaktan, na parang pinapagawa sa kanya na matutong yumuko at sumuko. Ito bang tinatawag na paghihintay na siya ay bumalik? Nahirapan siyang sabihin kung siya ay na-disappoint o may hinanakit sa kanyang puso. Tumayo siya ng tuwid at sinabi na nag-iisa-isang salita. Hindi ko kailanman naisip na humingi ng tulong sa'yo. Nisip pa naginip na balikan ka. Ngayon bitawan mo ko. Napakamalamig na mukha ni Zephyr at umikbi siya. Unang pagkakataong ipinakita niyang marupok siya. Ang luhang yun ay pinipigilan niya noon pa, subalit dahil kay Sarah, kailangan niya itong pakawalan. Hindi ka babalik hanggat hindi ka natatalo. Nagulat siya ng bahagya sa garalgal na boses nito. Subalit ang kanyang pride ay kailangan niyang itayo. Umalis siya doon na wala man lang paalam. Paglabas sa club, nakita niya si Rickson sa parking lot. Walang galit sa mukha nito. Nakasandal ito sa kotse at tinignan siya ng may makahulugang ngiti. Parang naintindihan niya ng kaunti. Lumapit siya at tinanong ito. Dinala mo ba ako dito ng sadya ngayong araw? Tinaas ni Rickson ang sulok ng kanyang labi. Paano mo nahulaan yun? Sabi mo gusto mong pag-usapan ng tungkol sa aming project. Ngunit hindi kita nakitang nag-alala mula simula hanggang wakas. Talaga bang gusto mong pag-usapan ng proyekto o sinasadya mong dalahin ako dito para magalit si Zephyr? Ngumiti si Rickson. Ngunit ang kanyang ngiti ay sandali lamang. Dinala kita dito hindi para magalit si Zephyr, kundi para subukan kung gaano pa kalalim ang pagmamahal niya para sa'yo. Anong gusto mong subukan dito? Siyempre, magkakaroon tayo ng deal, ngumisi si Rickson sa kanya. Kung makikipagtulungan ka sa akin, akong bahala sa inyo. May bagong project ang De Vera Group at yun ang nais kong makuha. Kung makukuha mong bagay na gusto ko, tutulungan ko makabangon ang kumpanya niyo. Medyo naguluhan si Sarah ng kaunti at biglang may pumasok sa kanyang isipan. Ikaw din bang may pakana kaya ganitong nangyayari sa aming kumpanya? Hindi ako yun. Sumagot si Rickson na mangiti. Hindi mo ba alam kung sinong yung na-offend? Nakita ko lang isang pagkakataon sa negosyo mula dito. Si Marie Chris bang gumawa nito? Tanong niya. Iniling ni Rickson ang kanyang ulo. Hindi siya gagawa ng ganitong bagay. Masyado siyang maingat. Kaya iisa na lamang ang natitirang tao. Tumingala siya at nagtanong. Si Aurora bang gumawa nito? Tumango ang kausap. Hindi nito tinago sa kanya at ngumingiti ng may kapilyuhan. Masyado siyang may kakayahan sa lahat ng bagay. Kamakailan nakipag-ugnayan siya sa isa sa mga shareholder ng kumpanya at sinabi ang sitwasyon. Nais kanyang paghigantihan. Huminga ng malalim si Sarah. Naresolba na ang kaso. Nalaman niyang si Aurora palang nagkalat ng balita na seryoso ang sakit ng kanyang ama na naging dahilan upang bumagsak ang presyo ng stock ng Loizaga Group at mahulog
Sa isang pinansyal na krisis, tumingin si Rexon sa kanya na may madilim na tingin sa mga mata, ngumiti at nagsalitang muli. Ano sa palagay mo? Gusto mo bang makipagtulungan sa akin? Si Zephyr hindi ka naman tutulungan at nasa impyerno ka na. Bakit hindi ka makipagtulungan sa akin? Saktan natin ng sobra si Zephyr at ibalik ang Loizaga Group sa kanyang dating kaluwalhatian. Napakaganda ng pagkakahabi nito ng lahat. Ganito palang sinasabi ni Zephyr sa kanya. Ang tagubili ng isa itong masamang tao, hindi siya kailanman naging mabuting tao. Ang aktibong pag-uudyok sa kanya ay parang paghuhugot ng buhok mula sa ulo ng tigre. Hindi niya gagawin ng ganitong bagay, kaya't sinabi niya, "Pasensya na, Rexon, wala akong kakayahan para tulungan ka." Pagkatapos nito, itinaas niyang kanyang paa at naglakad palayo. Ano ang gagawin ni Sarah ngayong naiipit siya sa sitwasyon ng kumpanya at ng alok ni Rexon? Makipagtulungan kaya si Sarah kay Rexon? Laban kay Zephyr o iwasan niyang lalaki gaya ng paalala ni Zephyr? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.